Hey guys, good evening sa inyo ulit. Ito si Jean. Welcome sa ating vlog, sa Jean Carado Vlogs. No, guys, so before we go on, gusto ko nung pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo walang sa pagsuporta dito sa ating vlog. Sa lahat ng vlog, nag-comment, share, and subscribe sa ating channel. Thank you so much. And kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo. And gusto ko lang i-shout out si Sir Romel, no. Sayang hindi kita na picturean or na bigyan ka ng sticker kasi nung isang araw dumaan ako sa isang garage sale, no, at nakilala ko si Sir Romel na isa palang subscriber ng 11-9 workshop. And yeah, napakwentuhan kami ng matagal ng konti tungkol sa mga tools and all that. So thank you so much sa pagsuporta, no. So shoutout sa inyo diyan sa ano at sa may yan to guys, sa may somewhere in Caloocan, no guys, nakalimutan ko yung kanyang address pero ano yan, pero nag-garage sale sila guys. Bumili ako nung ano ng Bluetooth speaker sa kanila pero nagbebenta rin sila ng electric guitars and all that. Okay. So, yeah. Speaking of which, no guys, mahilig ako sa mga ganyan. Mahilig akong mamasyal, maglakad-lakad, tumingin sa mga garage sales at sa mga surplus shop. Alam niyo na yan, tsaka sa mga latagan, no? Yung mga latagan talaga ng mga ano, ng mga kung ano nung gamit, no? Hindi ako napapasyal sa mga sikat na latagan like sa Carmen Plana, sa Divisoria, ganyan. Medyo malayo yun guys. Ayoko mag-guide. At saka, nahihiya akong mag-vlog sa mga ganun, no? Pagkatiwala ko na yan doon sa ano sa ibang mga vloggers like yung favorite ko si Sir Peter Paul Cadiente, yung nagvo-vlog ng mga toys, ng mga latagan na ganyan, burautan tawag nila, 'di ba? So kasi tawaran talaga doon sa iba-ibang lugar. Pero ako kasi nahiya akong mag-vlogs diyan sa mga ganyan. Pero pag nakabili ako, usually bina-vlog ko, no, guys. And let me show you guys yung nabili ko nung nakaraan na nagpunta ako sa Halatagan. And pag-usapan din natin to kasi meron din akong gustong pag-usapan. This, nakita nyo naman, this is a Katam and it's a hand plane. So this is a number 6 na hand plane. Hindi ako sure kung anong brand to. Hindi ko alam kung Stanley to kasi wala nakalagay na brand sa kanya. Nakalagay lang is number 6 na hand plane. Pero nung makita ko to sa Latagan, hindi ko na to pinakawalan. Okay, so nung makita ko siya, talagang sabi ko, inano ako agad, pinulot ko agad, and tinanong ko agad yung nagtitinda kung magkano to, and he gave me a very good price. Magkano guys? 600 pesos. Yes, 600 pesos for this. Medyo mahal ba? Hindi. Kasi magkano ang halaga ng number 6? I-research na lang guys kung magkano yan. Mahal ang number 6 na planer. And in fact, it's kind of rare yung number 6 na to. Maraming mga number 5 and number 7. No? Ang number 5 guys is ganito. Pakita ko sa inyo. Ito yung aking number 5. Teka lang, kunin ko. Okay, so ito yung aking number 5. Ayan. Number 5 gross, dito Stanley gross to na jack plane. And mas maikli siya, guys. You can see, jack plane kasi sa tawag na dito jack plane kasi jack of all trades na plane. Yan yung number 5. And yung number 7 naman, guys, is mas mahaba dito yung jointer plane ang tawag. Ang sinasabi nila, itong number 6, ito yung parang in between ng jack plane number 5 at ng jointer plane. So, nasa gitna siya. Mas mahaba siya sa jack plane pero mas maikli siya sa jointer plane. So saan ba siya ginagamit? Well, it's usually ginagamit as a foreplane, no? And pwede rin siyang gamitin as a jointer talaga, mini jointer plane kasi tama naman yung haba niya, mahaba na rin naman siya pang jointer, pero mas maikli siya. So yung ibang mga karpintero is nilalagay ito sa kanilang toolbox, no? Mas kasya sa toolbox to kaya sa number 7. Kasi yung number 7, mahaba talaga yun, guys. Mahaba talaga. Tsaka mahal yun yung number 7. Yung gross na number 7 plane, I think it's around 6,000 pesos. So, dati gusto kong bumili yun, pero sobrang mahal niya, guys. Hindi ko talaga siya afford para lang sa Katam, para hindi ako gagastos ng ganong kalaki, no, guys. Pero ito, since nakuha ko siya ng magandang price, sige, kinuha ko na. Pero, syempre, meron siya problema, no, guys. May mga issues siya. So first of all, as you can see, wala siyang, ito yung harapan dito, yung lever plate, ito. Itong ano na to, itong cup na to, no? Lever cup pala, yan. Ito yung parang pantakip dito, tapos nagka-clip-clip yan para mag-lock siya.
So, ginawa na lang ng paraan nung ano, nung kung sino man may-ari nito noon, tinornilyo na lang, no, guys. Tapos, yung kanyang tote, ito yung handle niya, ayan, bungi na ibabaw. Ito kung tingnan niyo sa gross, ayan. Oh, meron pa siya sa ibabaw dito, 'di ba, guys? So, yun lang yung issue niya, yung kanyang blade is okay pa, mahaba pa, solid pa. Meron siyang chip breaker, no? And yung kanyang mga adjustments is okay pa, konting linis lang. So, uh, restoration lang to ang kailangan nito, linis, tono, hasa. Okay, tapos kung may mahanap ako, may mga pinagtanungan na ako kung saan merong nabibili nito. So sana may mahanap sila para sa akin na number 6 na yung kasya dito na lever cup. Kung hindi naman sila makahanap, okay pa rin naman to, magagamit pa rin siya. I think ang gagawin ko lang dito is gawan ko lang siya ng lever cup na DIY na screw type na lang na lever cup, hindi na itong flip type na lever cup like this one, no? Screw type na lang. May mga ganoon naman na katam, no? So jackpot ako sa na ano na to, na plane na to for less than 1,000 pesos, no. It's a I think pag na-restore ko na to, magandang part to ng 11.9 workshop. Maganda sa shop ko, no, guys. Tapos meron pa akong nakita dati pa, matagal na to, ito. Ito yung una kong nabili sa Latagan sa Bagong Silang. Okay, so ito original to, Stanley na England, SB3, no? SB3 na plane. Hindi ito smoothing plane din to, guys. Kaparehas to ito. Ito naman yung aking ano, ito naman yung aking gross na smoothing plane. Pero mas maliit to. You can see that, mas maliit siya. So, ito medyo malaki itong gross na smoothing plane. By the way, guys, yung mga product na to, yung gross na to, tsaka yung number 5, number 4, number 5 na gross. Ililink ko, guys, meron to available naman sa online, sa Lazada, tsaka sa Shopee meron. So, ililink ko yan kung gusto niyo, kung interesado kayong bumili, no? So, ito, ang kanyang adjustment, guys, ito, yung ikot lang, no? Tapos, ito yung sasabi ko na screw type yung kanyang lever cap, hindi siya yung flip, no? Screw type lang siya. And ito, yung adjustment niya is ini-screw lang din, no, guys? So, it's a very basic na hand plane na I think ito yung dinisenyo talaga para sa mga handyman, no, guys? Ito kasi, itong mga ganitong katam, no, yung mga may mga lever caps, mga ganito, yung mga complicated na stuff sa kanya, dinisenyo ito para sa mga woodworkers, no? Yung mga nagwo-woodworks, magagawa ng cabinet, mga joinery, ganyan. Ito naman ay dinisenyo para sa mga karpintero. Okay? Ano pagkakaiba? Okay, yung mga woodworkers ay gumagawa ng fine furniture, mga ganyan, yung mga cabinet, ganyan. Yung mga magaganda, exquisite na mga furniture. Mga karpintero naman, yung mga carpenters, yan yung magawa ng rough work. Okay? Yung mga sa Amerika, gumagawa ng mga mga bahay, di ba? Yan, yung mga karpintero talaga yan. Ganun talaga. So, yun ang pagkakaiba nila. So, disenyo to para sa mga karpintero na hindi na kailangan ng na hindi siya precise, hindi para precision, no? And parang madali na siyang dalhin. Magaan kasi siya. So, kasyang maliit siya kasi sa toolbox, no, guys? And in fact, yun ang bala kong gawin dito. So, i-restore ko to and lalagay ko doon sa aking sa aking toolbox dito sa baba, no, sa first floor, yung toolkit ko na minsan dinadala sa labas or pinapahiram sa mga kapitbahay, gano'n. Yung mga wala akong pake kahit kahit mawala o masira, no, guys. Ito kasi nabili ko siya ng mura lang sa Latagan nga. Ang bili ko lang dito I think is 200 pesos, no. So 200 lang to. So napakamura niya. And I think I'll get a lot of use with this pag na-restore ko na rin siya, no, guys. So may dalawa akong nakapilang restoration dito. Ayan. Bukod pa dito sa mga ginagamit ko ngayon, no, na nakatam. At meron pa ako, guys, ito Japanese ko na kana, no, ito ginagamit ko rin to. Ito na lang yung kana ko na natitira na straight kana. So ito yung mga ginagamit kong mga katam, no, guys. So, meron pa bang lugar ang katam para sa or let's say meron pa bang lugar ang mga hand tools para sa modernong panahon, no, guys? Kasi alam niyo naman ngayon, uso ngayon power tools na, 'di ba? Instead of magkatam ka, 'di ba? Meron na tayong mga planer, meron tayong jointer, meron tayong power planer, 'di ba? Meron tayong thickness planer. Ayan, no? So, yung mga ganyan yun ang ginagamit ngayon para mapabilis yung ating trabaho, guys. Pero meron pa rin bang lugar yung mga hand tools like hand planes ngayon, these modern times?
Of course, yes, meron pa rin na lugar yan. Okay? So, alam niyo yung power tools, yan yung mga ginawa para mapabilis yung mga trabaho natin, no guys? Um, Power tools made men equal. Okay? Kasi dati, nung sinaunang panahon, ang mga nakakagawa nakapagkarpintero lang, isip mo talagang karpintero, yung mga aral ng carpentry, no guys? Kasi ginagawa na hand tools. So sila lang yung alam kung paano gumamit ng mga ganito, guys. Kung normal kang tao, ordinaryo kang tao, hindi mo alam gamitin to. Sigurado ako sa'yo. Hindi mo kakayanin gamitin to. So kailangan mag-practice ka, mag-training ka, mag-aral ka para magamit mo yung mga hand tools like this one. And yung mga karpintero noon, dekada, no? Dekada bago nila ma-master yung mga to. Now, dahil sa power tools, yung dati inaabot ng dekada mo para matutunan is kaya mo na matutunan ngayon for like 1 week, minsan isang araw lang, alam mo na, kabisado mo na. Manood ka lang ng vlog ko eh. 'Di ba? Panoorin mo yung mga videos ko, yung mga tinuturo ko sa inyo. Matututo na kayo agad ng woodworking, ng carpentry, no, guys? So, noon, hindi ganon, guys. So, ngayon, dahil sa power tools, sa pabilis yung proseso ng pag-aaral, which is good. Maganda yan kasi maraming natututunan, no? Maraming natututo ng pag-woodworking, pag-DIY. That's good. Okay yan. Pero, guys, importante pa rin na marunong tayo kahit pa paano. Kung talaga seryoso tayo sa hobby na to, importante pa rin marunong tayong gumamit ng hand tools. Like ito, yung katam or lagare. 'Di ba? So, yung mga ganyan is kailangan pa rin natin matutunan, no, guys? Kasi ang mga ganito, hindi to simpleng pokpok lang. Alam yung martilyo, alam mo, like this one, pako, martilyo, 'di ba? Wala namang ano yun, no challenge yun. No? Ganun lang yung pokpok lang na pokpok. Pero itong mga to, kailangan mo talaga itong matutunan na gamitin at i-maintain. Yun ang importante, i-maintain. Kailangan mo pa rin matutong maghasa, no, kung paano panatilihin na matalas yung mga talim, itong mga katam na to, guys. Don't worry, meron ako niyang vlog tungkol sa paghahasa, no, guys. Check niyo na lang, guys, kung paano hasain itong mga talim nito. Tapos, kailangan mo ito itono. Tinotono to, guys. Hindi to yung as is na pagkuha mo sa box, gagamitin mo lang. Hindi. Kailangan mo pa siyang itono. And that will also take time. At meron din akong vlog niyan, guys, kung i-research nyo lang kung paano magtono ng katam, yung vlog ko doon, para malaman nyo kung paano. Okay, guys? So, ma-hassle siya, actually. Hassle talaga yung matuto ng hand tools. Pero, malaki ang benefit nito. 'Di ba? For example, lalo ngayon, 'di ba? Patas na patas ang presyo ng kuryente, 'di ba, guys? So, kung gusto mo magano ng woodworking na hindi ka nagre-rely sa kuryente o sa baterya, hand tools is the way to go, no? Kahit mawala yung kuryente, no? God forbid magka-brown out or long term na brown out, 'di ba, guys? Or mawala talaga o talagang pag God forbid mawala talaga infrastructure ng kuryente, hindi mawawala ang skill at hindi rin mawawala itong mga hand tools, no, guys? Gagamitin mo pa rin to. Kahit mawala ang lahat, magunaw man yung magka-post-apocalyptic man, magkaroon ng fallout stuff sa mundo, no, guys? Meron pa ring hand tools. And skills of using hand tools will never go away. Pag natutunan mo na to, hindi na to mawawala sa'yo yung paggawa nito. So, if you, ano ba, wala talagang kuryente or magkaroon ka ng workshop na hindi accessible yung kuryente, pwede ka pa rin gumawa, no? When you're using hand tools. So, meron pa rin siyang puwang. Kahit ngayon may kuryente, may puwang pa rin ng hand tools kasi, halimbawa ako, hindi ako ganong makapagtrabaho sa umaga kasi nagtatrabaho ako, nag-aalaga ako ng bata, 'di ba? So, nasa workshop lang ako paggabi or hapon, no, guys? And minsan ayokong mag-ingay dito. Pag gumamit ka ng table saw, ng thickness planer, sobrang ingay ng thickness planer, guys. So, imbis na gamitin ko yung thickness planer ko kapag may kailangan ako na katamin, ito na lang, no? Mas matagal at mas hard work, talagang papawisan ka, workout talaga 'to pag ginamit mo, pero tahimik, no? Hindi ka makakabulahaw ng kapitbahay, hindi ka marereklamo sa barangay, no? So,
quiet, tas hindi siya gano'n kakalat kasi ito 'di ba 'pag ano siya nagkatangka, shavings lang 'yan 'no. Mas madaling walisin, mas madaling iligpit kaysa sa sawdust 'no, 'yan. So, mas madaling iligpit ang shavings kaysa sa sawdust, ayun. So, marami pa ring advantage ang hand tools 'no, guys. So, yeah, if you can manage na mag-aral ng paggamit ng kung meron kayong oras at meron kayong mga equipment para makakapag-aral ng hand tools, I would suggest try your best to study hand tools, guys. Ang una-una niyong kailangang matutunan is yung sa paghahasa, no? So, sa hasa naman, hindi naman ganun kalaki investment, no? Pwedeng-pwede kang gumamit ng ano lang, liha lang. Meron ako nga sa vlog ko yung paano maghasa. Merong pwedeng gumamit ng liha, no? Yung pinakamurang ano, pwede gumamit ng diamond plates like this one or whetstones, Japanese whetstones para lang hasain mo yung mga talim, no, guys? No problem with that. Tapos yung pagtotono, hindi naman ganun din kahirap, madali lang naman, guys. Talaga tsatsagain mo lang siya na itono. Okay lang yon, guys. Itong mga to, itong mga gamit na to, ito yung medyo may kamahalan, yung mismo mga katam, no? Itong bili ko dito sa ano to, sa gross na to, number 5, I think around 2,000. Ito yata mga nasa 1,500. Itong dalawang to, ito yung mura kasi na-tsempohan ko lang sa latagan, no? So kayo guys, kung kayo may mga ano diyan, kung may mga latagan kayo na napupuntahan or mga burautan tawag nila, surplusan ganyan, mga lumang gamit, no? Talasan yung mata nyo. Kung may matsyempohan kayo ng mga tools like this one, no? Kahit hindi ito, kahit yung mga ibang mga woodworking tools na sa tingin nyo, pwede nyo pang pakinabangan, konting linis lang, konting restore lang, di ba guys? Yeah, try nyo mag-offer, no? Kung mababa yung bigay, ay kunin nyo na. Sayang din yan, no guys? Ito nga, sayang lang din to. Siguro ako, hindi ko rin to magganong magagamit, pero kung kailangan ko, nandyan siya, and it does look good. Pag na-restore to, ang ganda nito pag naka-display na, no guys, ano ko. Tapos, naka-display siya na pwede mong gamitin if ever na kailangan mo, no guys. Ayun. So, ayun guys, kung meron kayong kung interesado kayo sa mga katam na ganito, may lilink ako sa inyo na kung saan nabibili to. Tapos yung mga panghasa, di ba, yung mga honing guides na kailangan din sa paghahasa ng mga ganito, ililink ko rin sa ating description tsaka ng mga Shopee and Lazada links natin dito sa FB, okay? As dito sa YouTube, okay? So, yun lang guys. I'll gonna see you guys again next time. Salamat sa inyong panonood. Ito si Jean ng Jean Karade Vlogs. Adios!